First 2 weeks ng campaign period, very productive ang aming mga campaign sorties, ang aming mga pagbisita sa kabaranggayan, no? Ang reception ng tao sa programa, na bitbit ng Team 1 Sintang Bayan at saka ni Ma'am Che. Very positive. Importante gid abing klaro, hanay, ang mga serbisyo kag programa na aton bitbit para sa aton katawhan. Dapat masabtan nila nga hindi ini promisa, no? Kaya ang halos bitbit na mga serbisyo kag programa na ni Ma'am Che kag ng Team 1 Sintang Bayan, halin ina sa mga legasiya na napundar na ni Mayor Pipip halin pa 2016, no? Hindi ni siya promisa nga halinon pa siya sa umpisa o sa zero, pero ipadayon na lang ini kag pabakudon. Dugangan, sulpunan, kag amo na ang bitbit namon. Sino si Ma'am Chi as housewife and then nahimong administrator and now trusted by everyone here, especially diri sa Tulunan, bilang the next mayor sa Banwa Santo? Okay, si Ma'am Che bilang housewife ni Mayor Pip, bilang First Lady, nag-start gid kami na dalawa na as entrepreneurs, no? Before siya nagpasok sa politika, naging entrepreneur kaming dalawa, nagsugod kami na maliit lang ang aming kapital, pero napadako namon before siya nagpasok sa politika. Si Mayor Pip Abi, may political roots gid abi siya, kay ang iya lolo amo to ang pinakauna na mayor ng Tacurong City. Si Mayor Serafin Lembungan, and si Papa, si Engineer Joe, and isa din siya kapolitiko. Dito sa Tulunan, naging 3 ka-termino din na bilang municipal councilor. Actually, nag-attempt siya bilang mayor pero hindi lang siya nanalo. Because si Papa, tapik siya sa mga taga-Tulunan. From Tacurong, gitabi siya. Pero si Mayor Pipip, nung nag-start siya, nagdaog siya as senior councilor noong 2013. And then after that, marami kami mga advocacy programs na ako mismo ang nag-manage ng mga programs na yan. Pinakasikat dira, no, ang aming 11-year-old na Healthy Ako Feeding Program. Nagalibot kami sa 29 barangays since 2013. Ang partner namin ang mga schools para sa implementation. And then, ang aming Bags to School program nag-start din noong 2013. Ginhatod ko pod ang medical outreach program. Sa tong panahon nga hindi pa amo to kapaspas ang mga medical programs, medical services ng RHU Tulunan, tungkol siguro sa limitado man na pondo, limitado na mga personnel. Pero noong 2014, ginhatod gid namon ang libre na check-up sa mga senior citizens. Naghatag din kami sa mga BP apparatus kag nebulizing machine, no, sa ating mga senior citizens. Amo to ang mga ginsugdan namon, plus ang amon nga scholarship program para sa mga kabataan. Kay during that time, nagbabayad pa ang mga bata sa PTA sa eskwelahan, no? 1,250 yan siya kada tuig. And na-observe namon na ang mga bata that time, kailangan pa nilang pumila sa mga politiko para maging scholars lang. So kami mismo na mag-asawa, meron kami more than 300 scholars from Bakong High School, Tulunan National High School, Sibsib High School. Ako mismo, nakita ko yung struggle ng mga bata nga walang scholarship, no? Kaya ako man ang naghahatid ng bayad sa school that time. Makita ko ang iba nag-exam na, pero ang iba nakapila pa para magbayad, para magpirma ng promissory note. Kaya nga nung naging mayor si Mayor Pip noong 2016, ang gusto niya dapat lahat ng kabataang Tulunense maging scholar. So, iya ginbugna ang free education program ng Tulunan halin 2016. May klaro na subsidiya per pupil sa elementary. May harapot klaro for high school, no, per learner. Kag hasta subong since 2016 naging mapag-on ang programa. Diretso sa eskwelahan ang pondo para may ara gid sang mayora ang pondo. Mayora, ang pinaka nami nagid nga education sining ini nga kuan, no, kay ang ginasulong ni Mayor Pip kag ikaw ang magdaog kung ikaw ibutang sang aton mga tulunan nga may mo nga ilang mayor
ang mga programa parehas ng mga education, kaya ang education amo gid ang pinakanami, kaya ang kwarta lang dali lang maubos kay ayun yung nga ginasulong nga mag-asawa ining education para mabatian sa aton mga listeners kag followers kag tagatulunan. Ang scholarship ngay na ay mo nga ipagpadayon na siya mayora kung ikaw ang iatag sang katawan nga makapungko bilang mayora. Of course, padayon talaga. Hindi pwede na untatan na siya. Ang Fame Pips program, isa na ina ka-ordinansa sa tong 2019, kag nadagdagan pa ina sang aton tulunan college assistance program para sa college students, no. May scholar tayo ngayon na isa ka gatos, pero ang handom ko, ablihan gid ang ordinansa, hindi kita mag-settle for 100 lang. Hanggang kaya ng pondo, 200, 300 ba, hanggang 500. Kada tuig pwede kita magdagdag sa mga scholars for college, no? Very good. So, ang Fame Pips program, dapat patuloy gid. Kag kayo today, amo to nagamadali si Mayor kay i-turn over na sang TESDA Provincial Office ang very good. aming accreditation number, no, papers para sa aming Technical Vocational Institute. Libre nga eskwela. Institute of Science and Technology, libre na technical vocational school. Very good, very Para good. sa aming mga kabataang tulunense. So, ang target natin, ma-open siya this year. Kaya ready na ang school, ready na ang facility. Ang kulang na lang natin, konting pondo na lang para ma-start. Pero actually, meron namang in place, no? Kaya ang pinakaunang kurso natin, ang Driving NC2, ready naman ang sasakyan ng TPIST. So, amo to nagadali si Mayor, kaya ara ng TESDA sa iya office, ma-turn over na gid ina. So, kompleto na ang programa namin sa education, elementarya, high school, kolehiyo, may tech voc pa. Kag ang handom ko po, dagdagan ang mga high schools sa Banwang Tulunan. Ngayong termino, 3 ang nadagdag ni Mayor Pipip. High school sa Batang, high school sa Padama, Paraiso Daig Magbok, high school sa La Esperanza. Karon dagdagan naman yan siya sa 2026 ang Dungos kag ang Damawato, kag sa 2027 ang Sitio Compling na high school. Dapat mas malapit ang edukasyon, ang eskwelahan sa ating mga kabataan para wala talaga tayong drop out. Kanami, no. Ang kadua nga pamangkot nabatian ko sa mga aton mga katawan man, no, may pa mga pamangkot. Ang kung ikaw ang makadaog ang aton mga empleyado kag ang mga supporter kag mga palangga sang Mayor Pip bilang ikaw ng bagong mayora, wala man siguro magbago ang imo nga pagplantaw sa ila mayora. Pwede mabalansa Ang mga aton. empleyado natin na syempre mga regular employees, mga contractual, kag mga contract of service na nag-perform ng maayos, syempre hindi mo sila aalisin. May mga job orders din tayo na i-check natin kung epesyente pa ba sila sa ilang trabaho. Hindi ibig sabihin na nandyan na sila for the last 9 years, sila pa rin yung posible natin na i-hire. May posibilidad kung maayos sila magtrabaho sa munisipyo. Pero bibigyan din natin ng chance yung iba na gustong mag-apply kag nakita natin mas kailangan ng mga respective offices. So, kailangan nilang ipakita ang kanilang disiplina sa pagtatrabaho. Kaya amo na ang importante. Dapat kung empleyado tayo, ibalik natin ang trabaho natin para sa epesyente na serbisyo sa local government. Pangatlo nga question amo ning pinakamaalaga nga man nga ginabutang sa before sa may commentary si Jojo Gallo kag si Bagwis. Ambal ni Mayor Honorable Mayor Abubakar Toy Paglas, Senior Alads. Ang pinakanami nga tao bisan Ilonggo na siya, wala sang diskriminasyon kag amo na nakapagbago sang aton boundary kag Muslim Christian lumad way gina siya kapili ka tao. Amo nang isa sa kaligasiya ni Mayor, kung ikaw man makapungko, wala man sa mga diskriminasyon kag ang pang pisan order sa tulunan, mapadayon gyapon nga parehas ki Mayor Pip nga wala sang diskriminasyon lalong-lalo na sa mga boundary dra sa aton na paglasin tulunan. Siguraduhon ko gid na ang relasyon sa Bangsamoro, sa tribo kag ng Kristiyano mas maging mapag-un pa. Kay bilang First Lady, ako man ang initiate ng aming Moro Youth Leadership Summit no noong 2020. Ang IP Youth Leadership Summit akin ina ng mga advokasya tanan. Kag nalipay ako nagisuportahan ina ni Mayor Pip. Siling ko gani ang mga kabataan ginbalik ko gid ang ilang relasyon
na dati sa tulunan niyang Leaders Congress mahuya ang mga Bangsamoro mag-join, ang mga IT. Pero tungkol sa gibuhat namon nga may mga separate anay sila May ng mga sektor na, oh. summit kag ginisa sila sa TYLC sa tulunan niyang Leaders Congress. Nagbalikid ang kumpiyansa ng isa kag isa. Kag ako nagapatigid sa legasiya ni Mayor Pete na dapat ipadayon ang maayong nga relasyon nga ina. Kaya amo na ang pundasyon sa matuod-tuod nga kalinaw sa amon nga banwa, no? Tung nagligad si Mana, nagiwat kami sa ang pinakauna na reunion ng Tambunaway at Mamalo sa Barangay Bako. Very good. For the longest time, wala gid nagasaka ang mga Bangsamoro naton nga mga kauturan sa Bakong, no? Kasi sa history, magkapatid gid na sila duha, mag-utod si Tambunaway kag si Mamalo kag ang mga descendants nila subong daw mga cousins na sila. So ginhimo namon ina para makit-an sang mga kauturan nato na Bangsamoro ang sitwasyon sang ila mga kauturan nga tribo dito sa ibabaw, no, sa Barangay Bakong. Kag dalipay kami na manami gid ang ila nahimo nga reunion. Amoy ina ang mahimo nila nga inspirasyon na ipadayon gid ang malinong kag matawhay nga banwang tulunan. Kag kami naghugot gid ang amon paningkamot nga dapat kada tuig may ara na gid sila sang reunion na matabo. Kag ina siya amon buhaton during our Tulon Kastipon Festival kada November, no? So nakita nabi nato na mga benepisyo sang matawhay nga banwa, ang mga boundaries dati sa kalupaan karon nahimo na siya na oportunidad, no, para magdalag ko ang amon mga economic zone, ang Bungos, ang Pupuyon, Galitan, ang dati nato na mga war zone karon economic zone na siya. Tungod ara dira ang mga dalag ko na mga kasagingan, industriya sang panaging. So instead na away ang ginaproblemahan naton, ang ginaproblemahan na lang naton subong ang pagplastar sa mga kadalanan, ang pagdisilt sa aton mga waterways para walang waterlog ang aton mga kaumahan, kag syempre wala pud pagbaha kung mag-ulan, kag padayon ang mga investors na magsulod sa mga kaumahan dira sa area nga na kay dira gid abi ang focus sa mga expansion sang sagingan subong. So klaro na ang pangabuhian sang mga Bangsamoro, sang Kristiyano nga ara dira, kag dapat aton gid ina paningkamutan nga mapadayon. Syempre, ang pag-build nato ng bridges, no, sa aton mga kaingod na mga munisipyo, ang Dato Paglas, mga amigo kag amiga manggid nato na sila, ang GSKP nga ang magiging mayor nila karon ang asawa pod ni Mayor Bimbo, kag ang Paglat, syempre si Mayor Raisa Lampuno. So naka-build na abi kami sina dira sang Road to Peace program sa tatlong mga munisipyo nga ina, kag we intend to continue that friendship, no, with them. Kay importante gid abi na may Very mga, proud to say. bridge sa ila. Pangapat, Mayora, ang aton nga mga senior citizen kag nga nahimo nga tatlo ka termino ni Mayor Pip nga pinalangga sila sang ni Mayor, kung ikaw ang magdaog ang pagpalangga siya ang aton mga katigulungan kag respeto, amo lang yapon ang yatag mo sa ilang paglantaw sang ilang advocacy program palang gani namin nung kagawad pa siya, ginabuhat ko na much more karon ko ako na ang ara sa posisyon. Kag sa termino ni Mayor Pip, ginplastar man namin sa iya last term ang localized social pension for senior citizens na hindi pa nakapasok doon sa 4,500 na quota ng national government. So yung pondo nila na 1% for senior citizens, ginbutang ina sa localized social pension. So may 36 kami na mga pensioners, 1,000 per month gihapon ila madawat. No? Nga alin sa local government mismo, hindi halin sa national government. So buot silingon kung magdaog na tuloy na ng programa ni Mayor Pip nga yatag mo masangaton mga senior citizen. Of course. Kanami. Kaya every year nagadagdag man pod ang 1% na pondo ng senior, dagdagan pod natin ang mga recipients niya. So ang listahan sina kung sino ang prioridad, alin gihapon sa DSWD, no? Yung tag eligible na mga senior citizens, sila gihapon na makadawat. At kung magsulod na sila sa quota namo na 4,500, another na po na set of next in line na mga tag eligible. And aside from that, very
Aggressive din kami sa promotion ng konsulta package program. Libre ina nga medical check-up, libre na laboratorio sa amon partner hospital ang Sorilia para ma-check nila ang ilang sugar, ang ilang creatinine, ang ilang blood pressure, cholesterol, no? Libre yan siya. Sinusundo namin yan sila sa barangay, hinahatid sa aming partner hospital. May laboratorio na libre, pag uwi nila buwas, may dala sila bulong, ihatod na po sila. Palakpakan, so, no? amutan na ang aming programa diri sa LGU. Kanami gid sang inyo nga programa. Ako grabe gid ang akon kuan kaya ang aton nga kuan pre, ang aton nga ginatawag nga legacy or sinang hospitalization o kanami sa imong lawas. Kung bisan ano kadamo kwarta kung permiti mo may sakit. Yes. Pero ang inyo nga programa, grabe gid kang inyo nga nakabulig gid kamo sang aton kasi Madrid. Kabay patani nga kamo gid ang yatag. Local government always beyond compliance. Kasi sa local government kung bare minimum lang ibigay mo sa tao, konti lang talaga 'yan. Kaya hindi man din tayo gina-require na madami ang serbisyo. Pero sa LGU naanda na abi namon nga dapat buhos gid ang serbisyo na mabatsyagan sa mga tao. So kada sektor may ara gid ina, hindi lang sa senior citizens, no? Even sa aming PWD, meron kami localized social pension atong mga PWD naton nga pagastos ang ilang pangabuhi tungod may debilitating diseases sila. Meron din sila 1,000 per month, no? I think 36 sila gihapon. And then, meron din kami for solo parents. Ang solo parents lang ang always namin gina-validate every quarter kaya may posibilidad abi na mag-asawa sila liwat, no? So, syempre, kung meron ka ng partner, hindi ka na qualified sa program. Sa senior citizens, may handom pod kami na i-develop gid ang aming mga senior citizens care center. Kaya for the longest time, pipila lang ang aplastar ang ilang senior citizens care center. Kag tungod sa term ni Mayor Pip na ubos na nakapakayad ang mga barangay hall sa aton 29 ka barangays, dalawa na lang man ang nakulang, pero this year tani ara na ang sa New Caridad, may pondo na sila, nauntat lang ina tungod inoperative aming budget. So bituan na lang gid ang among kulang. Ang sunod namon sina dira tungod kastado na ang mga health centers, gastado na ang mga daycare centers, ang ato naman mga senior citizens care center. Dira naman kita magatutok. Hindi lang na siya mitinganan sa mga malam naton. Pwede gid nila dalangpan kung sa panahon balang mingaw sila sa ila balay. Kaya ang mga tigulang dapat mayara na sila kastorya, nakaparehas man nila, no? Para malingaw, hindi sila malungkot o magasubo. Kaya syempre kay isa mga tigulang ginabayaan naman sa balay sa ilang mga kabataan kay busy man sa pagpangita sa pangabuhian. So, importante po din na. So, na mga programa sa local government, mga legasiya ni Mayor Pipip, na gusto gid, kaghugot ko gid dapat nga ipadayon. Amo gani, pag offer nila nga dapat ako daw ang magsunod, siling ng mga tribal chieftains, kag ng mga Bangsamoro elders, hindi pwede na hindi ikaw, Ma'am Che, ang magsunod, no? Kay basi, mauntat ang mga serbisyo nga ina. Mauntat ang free education, mauntat ang tulkap, mauntat ang free burial and free ambulatory services namon, mauntat ang programa sa senior citizens, mauntat ang programa ko sa women's kasi meron akong education na tulunan Unified Women's Initiative for Development halin 2016 amo na ang nag-sustain sa aming kababaihan. Ang kababaihan namin diri hindi lang kami busy panahon sa Women's Month. May regular kami na program for continuing education. Nagtukod gid ako ng tuwid training center dito mismo sa TPIST. Kag bisan wala na siya pondo, ako gid mismo ang nagapondo sila para mayara kami dressmaking, mayara kami sa food processing, mga skills program para sa aton mga kababaihan. So amo na nga hindi sila gusto nga mauntat ina tanan. Kaya ang hangkat subong kay patapos ang termino ni Mayor Pip, kung bago ang liderato, basi lain ang ilang prioridad na mga programa. Pero kung si Ma'am Che ang ilang ituboy, ang ilang tagaan sa higayon na magpadayon, sigurado gid nga mapadayon ang tanan programa madugangan lang, hindi gid madula, no? Gamay nga political evaluation na ang gaming mayor, no? During the time na nagdalagan si William Moore, last term ni Mayor Pip, grabe ang issues na gawas
just for the sake na gustugin magdaog ni Villamor. So nakita niya bisan anong himuon niya hindi gid kasulod. Karon do nagsangguniang bayan na lang siya. Just for the people to know na hindi niya kaya ang administration sa Limbungan. So but this time si Villasor nag-abot naman but bala niya ang strength sa present administration. What do you think about that issue nga mga pag-unang bangga pero hindi gid makasulod? Nagapati ako na ang mga tulunense will always base their decisions sa integridad, kredibilidad, and kapasidad ng leader. Always man na may issue sa politika, pag panahon ng sangkampanya, maglabas man gid ang mga issues, issue ng corruption, issue na hindi episyente ang pagpadalagang sang banwa, pero makitaan man naton kung ano ang matuod sina pag-abot sang adlaw. Kamo diri sa balay namon may nagbaguhaw. Guba man gani gihapon, way man gani napakayad. Tatlo na katuig. Pero kung for the last 9 years amo naman ni among balay, kami gani siguro ang pinaka kalain na balay sa mga mayors. Hindi lang sa North Cotabato, basig sa buo pagid na Pilipinas, bato o hindi. Na amo lang ni ang balay ni Mayor Pip Limbungan. Kay sobra-sobra kay isa ang mga issue bala ng corruption, pareha sinang loan na wala na dayon. Kesyo may 45 million. Pero the mere fact is, sa Sangguniang Bayan pa lang namatay na ang proposal for the supplemental budget. Ang pondo ara pa na sa bangko. Way pagid na download diri. And even may ara pa ang pondo dira. Do you think kaya na pagawason sa ating local finance committee? Ang 45 million para lang sa corruption? I don't think so. Very professional ang ating local finance committee, ang ating accountant, ang ating budget officer. Basi, gina-demean lang nila ang institution ba, ang local government of Tulunan. Kaya hindi amoy na. Nga daw kadali mo lang bala ipagawas ang pondo. Kaya kung magkuon sila inefficient kuno ang policies, ang implementation, pwede ko gid sila i-refute. Kaya nga aman, every year, awardee ang Tulunan sang Seal of Good Financial Housekeeping. Hindi naman pwede makuha ang award na yan kung magulo ang pagkapot sang pondo. Kaya hindi gid kami tagaan sang COA o DILG sang award na ina. Isa pa ang promosyong isang Tulunan na promote tungod sinang inyo nga ginahimo nga to support sa mga youth. Ang pinaka-awarded sa Takurong, Tulunan nakakuha sang 1 million sang ilang Kalimuran Festival tungod sa inyong mga suporta sang Tulunan. Sa tourism natin. Siyempre may support man gid kita sa tourism. Kag ang ating committee chair sa tourism, si Sir Roger, gin-start na gid man ang Tulun Castifon Performing Arts Guild. Kag regional champion tayo, no? 3 years na kita na champion sa Coronadal City. Nag-champion man kita sa Jensan, sa Isulan, sa Cotabato City, and Muratuyo pare. And even last year nagpadala ang Sorsogon sa amin ng invitation